Dahil sa pagpapaarap ng kanyang ama, nawala ang antok ni Dara. Nang malapit ng mag-umaga, di na muna niya nun ginising si Raymond. Araw kasi ng pagpapahinga nun nila sa trabaho. Kaya ang ginawa na lang ni Dara ay nagluto siya ng makakain nilang mag-asawa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Nag-init siya noon ng tubig para sa kape. Inihanda niya ang mesa at bago magliwanag, natapos na niya ang pagluluto. Di ko nababanggitin kung ano yung niluto ni Dara mga kabagis. Basta, meron itong malabnaw na gatas at kinunot na manok. Meron ding gulay. Kayo na ang bahalang manghula mga kabagis. I-comment nyo na lang kung ano yon. Masarap higupin ang sabaw nito. Sumakto naman, pagkatapos magluto ni Dara, nagising si Raymond. Oh, mahal. Ang aga mo naman. Ang aga mo naman atang nagising. Wala naman tayong pasok sa trabaho ngayon. Bungad na wika ni Raymond. Hayaan mo na, mahal. Minsan ko lang naman magawa ito, kaya sulitin na natin. Halika na, kumain na tayo. Pinagluto kita ng masarap na agahan. Malumanay na wika ni Dara habang nakangiti kay Raymond. Sa sinabi ni Dara, di na napigilan ni Raymond ang sumunod dahil sa pagtitig niya sa napakaamong muka ni Dara. Napangiti siya noon at agad na lumapit kay Dara. Hinalikan niya ito sa noo, kasunod ng pag-upo niya sa hapagkainan. Napakasarap mo talagang magluto, mahal. Kasing sarap ng iyong pagmamahal. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. May asawa akong maganda, mabait at masarap pang magluto. Puri ni Raymond kay Dara. Namula naman ng bahagya ang pisngino ni Dara, sabay sabi ng, nambola ka pa. Di naman na kailangan. Kumain ka na nga lang. Tugon ni Dara kay Raymond. Eto naman oh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Salita ni Raymond. Talaga lang ha? Tanong ni Dara. Oo naman mahal. Sagot ni Raymond. Isang matamis na ngiti naman ang itinugon dito ni Dara. Masaya nilang pinagsaluhan ang kanilang agahan noon nang may ngiti at saya sa kanilang mga labi. Dumaan ang araw na yun. Naging positibo ang tema ng kapaligiran dahil sa masayang pagsasama nilang mag-asawa. At habang dumadaan naman ang mga araw, wala namang kakaibang nangyayari. Maliban na lamang sa laging pagbisita ng kurkura na may dala laging karne ng baboy ramos sa kanila. Di naman nila ikinabahala ang pagkain ng karne dahil ayon sa kurkura, walang kung ano siyang inilagay doon. Kaya ligtas ito para sa kanila. Pinapakain din ng kurkur noon ang hamong sa pamamagitan ng pagdadala dito ng mga katawan ng ibang lahi ng aswang, gaya ng tiktik at abwak, na hinuhuli nito para lamang ialay sa hamong. Binakuran din nila ang puno ng kalumpang upang sa ganun ay walang ordinaryong tao ang dumaan dito na maaaring maapektuhan ng dalang salot ng hamong. Ang hamong naman ay di nagsasalita. Sa halip ay nakikipag-usap ito gamit lamang ang paghuni at senyas ng kanilang mga kamay. Kung sa ating mga tao, para silang mga pipi. At kung ano ang kulay ng puno ng kalumpang, ganun din ang kulay ng kanilang mga balat. Nang isang gabi, na masayang nag-uusap silang mag-asawa. Dahil sa tinaasan ng kanilang mga amo ang kani-kanilang mga sahod dahil sa magandang ipinapakita nila sa trabaho. Iniisip nila noon ang kanilang ipupundar na gamit mula sa kanilang mga sahod.
Ngunit nang sandaling papatulog na sila, napabalikwas si Dara habang magkasabay silang nagwika ng kanyang gabay ng Ilyana. Dara. Ama, Itay. Wika nila sa magkasabay nilang tinig. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng malakas na pagaspas ng malalapad na pakpak. Kaya bumangon na rin si RM dahil sa pagramdam din niya ng mabigat na presensya na nadapo sa kanilang bakuran. Nakarinig din sila noon ng pag-atungal ng kurkura. Kaya agaran ang ginawang paglabas ni Dara. Paglabas ni Dara, bumungad sa kanya ang kanyang ama na tangan-tangan ng kurkura at unlaon. Itay, wag po! Salita ni Dara. Dara, anong ginagawa ng nilalang na to sa inyong bakuran? At bakit mo ako pinipigilan? Garalgal na tinig ng ama ni Dara habang nasa kaanyuan ng bilang gabunan. Sumunod na rin noon si Raymond kay Dara at sa paglabas nito sa pintuan sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang totoong kaanyuan ng ama ni Dara na merong nakakapangilabot na itsura. That is it? Sambit ni Raymond na may kasama ng pagninig sa kanyang boses. Oo, ako nga mga anak. Kumusta kayo? Dapat kang masanay iyo na makita ako sa ganitong anyo. Parte ka na ng aming pamilya. Kaya dapat mong malaman ang lahat ng tungkol sa amin. Ano ba ang ginagawa ng nilalang na ito dito sa bakuran nyo? Nakita ko itong umaaligid-aligid dito sa palibot ng tahanan nyo. Wika ni Cedric sa napakalakas nitong presensya ng itim. Atay, baka naman ho, bumalik muna kayo sa pagiging tao. Sige na, isa ho yung kurkur. Bantay ho namin siya dito sa bahay Kaya pakiusap po Itay, pakawalan niyo na ho siya. Maalumanay na tinig ni Dara sa kanyang ama. Pasensya na. Pag-igihan mo ang pagbabantay sa anak ko. Wika ni Sed sa kurkura bago niya ito bitawan. Anak, kumusta na kayo dito? Nabalitaan ko mula kay Ilyana ang mga kaganapan dito. Nag-uumpisa ka pa lang na bumuo ng pamilya. Napakabigat na agad ng mga basa ninyo. Raymond, nalaman ko ding dahil sa iyo. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Maaari ko bang malaman kung bakit? Bakit di mo yan sinabi sa akin noon? Wika ni Sed na bumalik na sa pagiging tao. Itay, tumuli muna kayo sa loob ng bahay. Doon natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Sambit ni Dara. Sa pagpasok nila ng tahanan, naupulat sila sa harap ng hapagkainan upang doon mag-usap. Nagtimpla noon si Dara ng kape para sa kanyang ama at asawa. Nang mailahad ni Raymond ang buong istorya kung bakit siya hinahabol ng mga agaras, napangisi naman si Zed habang nagsasabi ng balak ka pala nilang gawing aswang, Raymond. Kaya din kitang gawing aswang kung aking nanaisin. Subalit nangangailangan ito ng pahintulot ng aking anak, lalo na ang gabay ng inyong angkan. Wika ni Zed sa harap ng mag-asawa. Itay, di naman ho sa sinasalungat ko ho kayo pero nais ko hong mamuhay bilang isang normal na tao lang at maging responsableng asawa ng anak nyo. Mahal ko ho si Dara
Ang aking desisyon ho, Itay, ay hindi para sa akin, kundi para sa mga magiging supling namin ni Dara. Ayoko hong dumating ang panahon na kapag tumira kami sa isang nayong napapalibutan ng mga ordinaryong tao, ayokong dumating ang puntong kukutsahin ng ibang tao ang mga anak ko. Sapat na ho sa akin na buong puso kong tinanggap ang lahi nyo, Itay. Itay said, wala ho akong pinagsisisihan. Mahal ko si Dara at handa po akong makipaglaban kahit kay kamatayan para sa aming dalawa. Tugon ni RM kay Tatay Cedric. Si Dara naman noon ay nakikinig lang sa usapan ng lalaki sa lalaki. Kung sabagay, may punto ka, iyo. Pero nais kong ipaalam sa iyo ngayon pa lang na isa sa magiging anak nyo ng anak ko ay siyang magmamana ng birtud na tinatangan ko pagdating ng nakatakdang panahon ng aking pagpanaw. Huwag kang mag-alala, matagal pa naman yon bago mangyari. Alam ito ni Dara, hindi naman sa kinukuha ko yung anak nyo. Pero kung lalaki ang magiging anak nyo, alam naman ito ni Dara na pag-usapan na namin. At alam kong nakahanda rin siya sa oras na yon. Nasa iyo na lang ang huling desisyon, iyo. Wika ni Cedric kay Raymond. Kung isa man ho sa anak ko ang magmamana ng sinasabi niyong birtud, wala akong kaso ito sa akin. Tinanggap ko po kung anong meron kayo. Kaya tanggap ko rin ho kung ito ang kalakaran ng kinabibilangang pamilya ng aking asawa. Tugon naman ni Raymond. Matapos yung masabi ni Raymond, tumayo ang kanyang Itay Zed at binuksan ang bintana ng tahanan. Humarap ito doon habang tinatanaw ang buwan na kasalukuyang sumisilay pa lamang sa mga ulap na nakatakip dito. Maganda ang naging desisyon mo, iyo. Sa katunayan, ang mga sagot na kinakailangang marinig ko sa iyo, kung ayaw mo na maging katulad ko, mas makakabuting maging katulad ka ng ninong Jacob mo para pagdating ng araw, maging balanse ang kaalaman ng pamilya ukol sa karunungan. Kung may dilim, dapat ay laging may liwanag. Sinasabi ko to sa inyo dahil sa oras ng aming paglubog ng kaibigan ko, lilitaw ang mga nilalang na halangang kaluluwa sa mundong ito. Huling wika ni Zed bago matapos ang kanilang usapan. Sa naging desisyon ni Raymond, ikinatuwa ito ni Dara dahil naging totoo ito sa harap ng kanyang ama na mas lalong nagpaigting ng pagmamahal niya sa binata. Nagtagal din ng ilang araw noon si Tatay Zed sa kanilang tahanan. At sa tuwing sila'y nasa trabaho ni Raymond, ang ama niya ang naiiwan sa kanilang tahanan. Nalaman na din nito ang tungkol sa hamong na nakatira sa puno ng kalumpang. Dahil sa di siya kilala ng hamong, biniktima din siya nito isang gabi nang siya'y magawi sa may puno ng kalumpang. Di naman na nakapalag sa kanya ang hamong at parang tutang maliit na lang yun nang ipinakita niya dito ang muka ng dyablo. Nang isang hapon, kakauwi lang nilang mag-asawa nun galing sa trabaho. Malugod nilang binate ang kanilang ama habang inaabutan ng pasalubong na paborito nitong kaping barako. Habang abala nun si Dara sa kusina para magluto ng hapunan, nagkakape naman ang magbiyanan. Sa kanilang pagkukwentuhan, may nabanggit ang kanyang ama tungkol sa kurkur nilang kasangga. Anak, Raymond, mula naparito ako sa lugar na ito, madalas kong makita ang kurkur na sugatan at iika-ika na para bang lagi itong napapaaway. Sa inyo ba nakilala ang nilalang na yon? Sa tanong na yon ni Zed ay si Dara naman ang sumagot.
Inatake niya ho kami nung minsan. Ngunit di para kanyang maging biktima, kundi para isuko ang buhay niya. Mabait naman po ang Kurkur. Sa katunayan, madalas niya kaming hinahatiran ng mga pagkain mula sa mga nahuhuli niyang mga ligaw na hayop sa kagubatan. At siya din ho ang nagpapaamo sa hamong sa puno ng kalumpang. Tugon ni Dara. Ah, ganun ba? Pero para sa pagkakataong ito, mukhang may kinakaharap siyang isang malakas na nilalang tuwing sumasapit ang gabi. Palagi na lang siyang puno ng sugat sa katawan. Pati ang alaga nitong Sigbin na kung tawagin niya ay unlaon. Wala rin lang akong magawa dito. Sasamahan ko nga ang Kurkur sa pinupuntahan nito. Kayo ba? Baka gusto niyong sumama para tulungan ang isang kaibigan niyo? Wika ni Sed. Nagkatinginan sila nung mag-asawa na parehong sumang-ayon sa sinabi ng kanilang ama. Kaya nang isang gabing namataan nila ang Kurkur na kasama ang unlauna na papaalis ng kanilang bakuran, tinawag ito ni Dara. Manong, maaari ho ba kaming sumama sa inyo? Kung saan man kayo pupunta? Salita ni Dara. Ikinalulugod kong makasama kayo ng aking lakad, Binibini at mga Ginoo. Naghahanda rin ho kasi ako para sa paparating na sakuna. Nangangalap ako ng ating mga magiging kasangga. Sa gabing ito, isang daghamo ng nais kong mapabilang sa ating pangkat. May isang linggo ko na rin siyang kinakalaban. Subalit lagi akong nabibigo. Masyado itong malakas. Kaya naman ganito na lang ang aking paghahangad na siya ay mapabilang sa atin. Pero kung tutusin, Binibini, naisip ko, di na natin kakailanganin ng tulong ng iba. Dahil sa meron ho pala kayong ama na isang malakas na gabunan. Sa satanang buhay ko, ay ngayon pa lang ako nakasilay ng ganong nilalang. Pero nasimulan ko na ang bagay na ito eh. Kaya kailangan ko itong tapusin. Uwi ka ng Kurkura habang sila ay naglalakad patungo sa isang kapaligiran kung saan napakaraming puno ng mahogani at gimilina. Wala halos damo sa lugar na yun dahil sa mga tuyong dahon na naipon sa lupa. At sa gitna noon, doon sila tumigil. At sinabi ng Kurkur na naroroon na sila. Kailangan lang nilang maghintay ng ilang minuto noon para sa paglabas ng daghamon sa paligid. Nagpalitan nyo na noon ang Kurkura para iparamdam sa nilalang na muli na silang naroon. Sa mga di nakakaalam, ang daghamon ay isang uri ng aswang mula sa sinaunang panahon. Nakadepende lang ang kanilang pamumuhay sa kanilang mga sarili at wala silang kinikilalang pinuno o Panginoon. Ang daghamon ay bihira lamang na matagpuan sa bayan ng Kanlauna. Dahil sa madalang na ang uri nito na nabubuhay, ilang minuto lang ang nakaraan matapos makapagpalit ng anyo ng Kurkura. Habang nasa tabi na nito ang unlauna, nakarinig na sila ng mabibigat na yabag sa paligid. Narito na siya! Uwi ka ng garalgal na tinig ng Kurkura. Maya-maya pa, bumungad na nga sa harapan ng Kurkur ang isang malaking nilalang na halos hanggang balikat lang nito ang Kurkura. At halos doble ang laki ng katawan nito kumpara sa Kurkura. Meron yung animoy sungay ng kalabaw sa ulo at ang muka nito ay parang sa kambing. Malago ang mga balahibo nito. May malalapad itong mga kamay. At may paa naman itong kahawig ng sa kalabaw. Kurkubado ang nilalang na ito na halos punong-puno ng solidong kalamnan. Kaya naman naisip nila nung makita nila yon, ano nga naman ang panama ng Kurkur sa ganoong klase ng nilalang.
Kaya humakbang nun si Sed habang nagsasabi ng, "Manong, baka gusto niyo ako nang magpaamo sa kanya." Wika ni Sed habang lumalapit sa kurkura. Ginawa, alam ko kung kayang-kaya niyo siya. Pero sa pagkakataong ito, ipaubayan niyo ang isang to sa akin. Sayang naman ho ang aking pag-aanda. Nais ko hong masiyahan kayo sa inyong makikita. Uwi ka ng kurkur na umabante na patungo sa daghamon. Pag-abante ng kurkur, umatungal na parang baka ang daghamon. Ngunit garalgal. Paghinga noon ng may mga usok na lumabas sa ilong at sa pagtitig nito sa kurkur, agad itong sumugod. Kaya naman sumugod na din ang kurkura at unlauna. Paglundag ng unlauna ay siya namang pagsunggab ng kurkura. Ngunit dahil sa laki ng daghamon, nagawa nitong hawiin ang unlauna. Kaya naman tumilapon ito at bumangga sa isang puno. Pagsunggab naman ng kurkura, pagkalmot at pagkagat ang ginawa nitong pag-atake. Nagtatamo naman ng mga sugat ang daghamon, ngunit para bang wala itong pakiramdam. Pagbaling ng daghamon sa kurkura, agad niya itong sinapak dahilan upang mapadukdok sa lupa ang kurkura. Ngunit agad na bumangon yun habang marahang umaatras ng bahagya kasama ang unlauna. Nagkatinginan noon ang unlauna at ang kurkura. Kasunod ng muli nitong sabay na pag-atake, pinuntirya noon ng kurkur ang lieg ng nilalang, habang ang unlaon naman ay pinuntirya ang tiyang bahagi ng nilalang. At sa pagsampa ng kurkur sa balikat ng nilalang, mabilis nitong ibinao ng matatalas nitong kuko. Ang unlaon naman noon ay pinaula na ng pagkalmot ang tiyan ng daghamon. Pero sa muling pag-atungal ng nilalang, isang malakas na tadyak ang ibinigay nito sa unlaon, kaya napahandusay na lang ito sa lupa. Samantalang matapos ibao ng kurkur ang mga kuko nito sa balikat ng daghamon, akma na niya itong kakagatin. Ngunit nagawang nadakma ng nilalang ang ulo ng kurkura at mabilisan niyang ibinalibag sa lupa. Napadaing no ng kurkura dahil sa tindi ng kanyang pinsala. Wala nang kakayanang lumaban no ng kurkura at unlauna. At balak na itong tapusin ng daghamon. At nang itatarak na ng daghamon ang matatalas na kuko nito sa kurkur, agad naman itong natigilan nang may mga patalim at malapunyal na mga kuko ang agarang tumutok sa kanyang leeg. Ang katana ni Raymond, karambit ni Dara, at malapunyal na kuko ng demonyong gabunan. Alright, yun mga kabagis ko, pasok na ang part 5 natin. Ang tindi nun, Dara, anak ng demonyong gabunan at ang mahiwagang katana. So, nabitin tayo as usual. Mag-shoutout ulit tayo dito mga kabagis ko. Kasi medyo marami nagpapa-shoutout ata ngayon. Shoutout po kay Arminton Marlon at sa Arminton family from Mandawi City. Shoutout din po kay Mihares Jomar. Shoutout din po kay Darrell ng Davao. Shoutout din po kay Juana Melgaso. Shoutout po kay George Carolo. Shoutout din po kay Red Sack Taguba. Shoutout po kay Joshua Arellano from Iloilo City. Shoutout din po kay Franaga from Yamama Palace, Riyadh, Saudi Arabia. At shoutout din po kay Andres Bonifacio and family from Dumaguete City. Shoutout din po kay Jaymar Dumagsang at sa family niya, kay Jemeline at Jaden Dumagsang.
Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.